Una is kailangan natin itong isaksak upang ma-confirm sa nagpapagawa na ito ay talagang gumagana. And para may proof kayo kung sakaling pagbintangan kayo na gumagana pa ito nung nakaraan, maski ganun. Kaya kailangan talagang isaksak para may proof kayo guys. And yun, nag-switch na. Hintayin lang muna natin. And pag yan nag-switch na, kailangan i-shutdown guys. Huwag basta-basta bunutin para sa ano na rin, kagandahan ng computer. Hintayin lang muna natin guys. And pag totally na shutdown na, kailangan yung hugutin sa saksakan para iwas sa ground if magbabaklas na kayo. Lahat ng nasa gilid is tatanggalan natin. Inuna ko na nga yung saksakan ng power supply, yung connector ng mouse and keyboard in the VGA. Kailangan talagang tanggalin yung mga yan para sure na wala nang dumadaloy na kuryente sa power supply. And talagang din talaga yan tanggalin para mas mapadali yung pagtatrabaho o pagbabaklas ng computer. And pag tapos nang natanggal, isunod natin yung tornilyo guys. Kasi para mabuksan yung nasa loob. And pag natanggal na, kailangan iayos ng ganyan. Kasi possible na malaglag siya and baka mawala at mahirapan kang hanapin ito. If hindi nakaganong ayos, kaya kailangan talagang nakaganon guys. And yun, umpisa na natin. At unahin natin ang RAM or random access memory. And sa paglalapag naman dito, dapat nakaganyang ayos. And take note guys, hindi dapat basta-basta yan nilalapag. Ilapag sa kahoy or sa mga tela. Huwag dapat sa metal. Sunod natin yung 24 pin. Iningat sa paghuhugot niyan kasi may pattern na ibibigay. And hindi ko kasi alam yung tawag doon. And yun, sinunod ko yung 4 pin. And yung 4 pin guys, may pattern din yun. And susunod natin yung SATA cable. And wait lang guys. And after ng SATA cable, is isusunod na natin yung HDD. Sa pamamagitan ng pagtatanggal ng tornilyo. Wait lang kasi dalawa yung tornilyo ng HDD. And talagang mahirap siya ipaikot-ikot. And wait lang guys. And yung isa. And dito ko na confirm na guys, wala talagang magnet yung gamit kong screw. Wala talaga siyang magnet. And yung paglalapag naman ng HDD is dapat nakaganyan din. And kailangan guys ilapag din sa mga wood ganon. And sunod ko yung mga tornilyo sa power supply. Basta yung paglalapag ng tornilyo is kailangan nakapahiga. I mean nakapatusok. And tanggalin ko yung power supply. And after tanggalin ng power supply guys, is pwede mo na siyang ibalik. Pwede mo na siyang ibalik if talagang natanggal na yung pinapatanggal nila or pinapaayos nila. And yung pinakahuli mong tinanggal, is siya yung una mong ibabalik. Kasi dahil din siguro sa mga wire, nag-iingat lang. And basta yun, yung pinakahuli mong tinanggal, siya yung una mong ibabalik. Ganon guys. Sandali lang. Mahirap talagang ibalik yung 24 pin. And lalo mahirap yan hugutin. Kaya ingat-ingat lang guys. Basta may pattern na ibibigay dyan para mas mapadali. And yung pattern na yun, I think pagilid-gilid and sakto hugutin. Pag nalagay na totally yung power supply sa loob, ibalik na agad yung yung tornilyo ng power supply na tinanggal kanina. Para hindi mo na rin makalimutan if kakaligdaan mo pa ito or may iba ka pang gagawin. Kaya i-priority mo ang pagbabalik ng tornilyo agad pag nailagay mo na yung power supply sa loob para hindi mo na rin makalimutan. And yung HDD ibabalik na rin. And yun talaga guys, wala talagang magnet yung screw kong gamit. Pero dapat hindi talaga hinahawakan yung bakal. For safety na rin. Kahit nakabunot yung sasaksakan, pero hindi talaga dapat hawakan yung bakal sa screw. Talagang wala siyang magnet. Sorry. And yun guys, hintayin lang muna nating matapos. And pag natapos na yan, ibabalik yung tinanggal na connector through power supply. Kasi yan yung tinanggal ko kanina lang din. And after nyan,
sunod na natin agad yung SATA cable. Maghintay lang muna tayo guys kasi hindi siya naka fast forward or naka 2 times speed kaya mabagal. Kaya matagal siya. And yun guys, pag nabalik na yung SATA cable is maglalagay tayo ng isa or kahit ano dyan pwede, pero yung akin is nilagay ko yung dilaw. And ibabalik na natin yung RAM. And sa paglalagay ng RAM guys, mahirap yan if hindi talaga siya eksakto. And may pattern yan, kailangan eksakto yung butas sa guhit nung nasa RAM holder. And dapat guys, ingat-ingat tayo dyan kasi yung RAM is maselan talaga yan. Yun yung pagkakabit, kailangan tumunog, marinig mo yung tunog na, basta marinig mo yung tunog. And yung pagkakabit naman dyan is kahit saan, kasi dalawa yan, kahit saan mo piliin, kung yung nauna or yung sa pangalawa. Kaya pwede rin basta yun maayos mong mailagay yung sa RAM. And yan, ibabalik na natin yung mga nasa gilid. And yun, ibabalik na natin yung mga tinanggal ko sa gilid kanina. Inuna ko na nga yung connector ng mouse and keyboard. And after ko mailagay yung connector ng mouse and keyboard, isusunod ko na agad yung sa VGA. And pinas forward ko na siya dahil nahirapan ako sa pag-iikot nung sa VGA guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. And yun, after nun, yung sa connector ng power supply o yung saksakan through power supply para mag-on yung sa CPU o system unit. And yun, kanina wala yung wifi connector pero nakita ko siya and then nilagay ko na lang din. Yun, tapos na. Saksak natin pero wag munang ibabalik yung takip nung sa yan, yung takip ng system unit. Wag munang ibalik agad para if may hindi gumagana is hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na mahihirapan kasi pag binalik mo yun, tatanggalin mo ulit yung tornilyo and yung box. Kaya mabuting wag mo munang ibabalik hanggat hindi mo na confirm na gumagana ito. And then pag na-confirm mo na, ibalik mo na para totally tapos na talaga. And yun, yung box. And ito tornilyo natin para hindi siya basta-basta malaglag or else or anumang mangyari. And yan guys, mag-wait na lang kasi tapos na yan. Yun guys, tapos na. Thank you po.